Hello guys! Magandang umaga o magandang gabi dito sa Saudi Arabia. And magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan? At dito nga, ang oras ay alas 11 na ng gabi. At nandito tayo sa aming accommodation kung saan nga ay hindi ako pwede doon sa kwarto dahil tulog na yung mga kasama ko. So gusto ko lang talaga i-share sa inyo sa gabing ito, itong aking nababasa at napapanood dahil talagang nag-viral na ito sa Facebook, sa TikTok. Kaya ako naman gusto kong ibahagi sa inyo ang patungkol dito at gusto kong malaman ang inyong sariling opinion pagdating dito, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So bago ang lahat, babasahin muna natin yung ating isang dito nga sa ipinopost dito sa Facebook, sabi nga dito sa hugot ni Juan, kung kayo ay nakapagsubaybay, dito, di happy sa engagement ring. Ayan, sa mga kababaihan lang talaga ito makarelate na patungkol dito sa mga engagement ring. Sabi dito sa nagpadala, please hide my identity po. My boyfriend of 8 years. Just please hide my identity po. My boyfriend of 8 years just proposed to me. But nakagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost $299. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ko pa dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakikita ko yung ring na binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang batong nafe-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. At yun lang guys, ano ang inyong masasabi patungkol dito sa isang sender na na-disappoint nga sa kanyang nalalaman at sa kanyang natanggap magmula sa kanyang boyfriend. Ito ay patungkol nga sa engagement ring. Alam din naman namin kaming mga lalaki na napaka-importante o napakahalaga para sa inyong mga babae yung kung ano yung aming maibibigay sa inyo o yung ano yung gusto nyong mangyari. Engagement man yan o ang pagiging boyfriend-girlfriend nyo, kung kailan anniversary or birthday, at lalong-lalo na ito sa big event na ikakasal kayo. Siguro alam din naman namin yun at pinaghahandaan din naman namin yun. Kaso nga lang, kung sakali naman kami ay walang kakayahang ibigay sa inyo ang bongga o ibigay sa inyo ang mamahaling singsing o ano pa man yung pinapangarap nyo, simbahan, reception, damit at kung ano-ano pa, kung wala namang kaming kakayahan talaga, lalong-lalo na kung wala namang kaming ganong kalaking kayamanan, so ano pa yung aming maibibigay, kundi yung aming pagbibigay ng taos-pusong pagmamahal sa inyo at tapat na bilang isang boyfriend. So sapat na siguro para masabi namin na walang halaga ang anumang bagay sa aming nararamdaman. Mas mahalaga para sa amin yung pagiging totoo, yung pagiging mapagmahal sa inyo or magiging tapat para sa inyo. Yun ang pinagbabasihan, hindi sa kung ano yung mga bagay na ating natatanggap. So para sa akin, ito experience ko din bilang isang may asawa. Noong mga panahon ako na gusto ko na mag-asawa at mag-settle down at hindi ko na agad sinabi sa aking girlfriend. So, nagtrabaho muna ako ng 1 taon. So, bago ko siya sinabi mismo doon sa birthday ko. Na yun nga, kung papayag siya, napakasalan ko. Pero sa isang condition, kailangan namin maghanda ng 1 buong taon. Kasi doon ko paghuhugutan kung kailangan kung mag-ipon ng pera kasi hindi ko na nga on the spot na ikakasal kami. So 1 buong taon yun, yung inuuna ko yung damit, sabi ko sa kanya,
kung ano yung gusto niyang damit, kung talagang itatahi pa or bibili kami, pinag-uusapan din namin. Sabi ko wala akong ganong halaga para sa damit kasi yung damit na yun ay nasa 30,000. So sabi ko, may kakilala ako na pwede natin magpagawa tapos babayaran na natin monthly. So pumayag naman yung girlfriend ko noon. Tapos pagdating sa simbahan ay namili, siya pa rin ang namili, nagbabayad lang kami. Sa reception, siya pa rin yung namimili. Pero yun nga, buwan-buwan ako ay talagang may pinaglalaanan yung pera ko hanggang makumpleto ko sa loob ng 1 taon. Para pag uwi ko, wala na kaming pinoproblema pa. Kahit doon sa mga maliliit na mga detalye na mga regalo o yung mga tokens ay kami pa rin ang gumagawa. Yung pinag-iisipan namin, ang doon lang kami nagkaroon ng problema dahil yung parents ng aking girlfriend ay separated at kung sasabihin namin sa kanyang tatay na a-attend doon sa kasal namin mismo, ayaw ng tatay niya nasasali yung nanay. Kung sasabihin ko naman sa nanay na kailangan nilang magsama kahit sa 1 araw lang sa mahalagang okasyon ng aking girlfriend, ay hindi sila nagkakasundo. Kaya doon kami nagkakaroon ng problema. Kasi sa pamilya ko, ayaw din nila na ikakasal ako na yung girlfriend ko, yung parents nila ay hindi magsama. So yun ang nangyari. So pumapagit na ako, sabi ko ikaw na magdedesisyon dahil parents mo naman yun. Pero talagang masama yung loob ko na ganun ang nangyari. Kaya ako, dahil hindi ko naman siya, pinabayaan ko na siya sa kanyang desisyon kung ano yung kanyang desisyon. Pero masama talaga yung loob namin. Dahil nga, doon pa lang ay hindi na sila nagkakaintindihan. Akala ko naman kasi ay napag-usapan na nila. So, balik tayo doon sa babae. O balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Yung engagement ring, alam namin na mahalaga para sa inyo. Alam namin na kung gaano kahalaga o sinasabing nyo nga na yun na nga yun ang pinaka-importanting araw para sa inyo o yun talaga ang ini-expect nyo na may mangyari na maganda. Kasi 1 beses lang din naman tayo ma-engage. Kumbaga 1 beses lang tayo ma-surprise. 1 beses lang naman tayong ikakasal. So itutudo na lang natin. Pero sana naman sa loob ng 8 years ng inyong pagsasama bilang boyfriend and girlfriend, siguro naman kilala mo na yung boyfriend mo kung ano lang yung ang kakayahan niya. Ano yung kaya niyang gawin para sa iyo. Sana naintindihan mo rin kung sakaling walang-wala din yung boyfriend mo, pero at least talagang gumawa siya ng paraan para lang may maibigay sa iyo. Kung ano man yung maliit man yun na value o malaki, dapat sana na-appreciate nyo. Kasi baka yun lang din naman ang kakayahan niyang ibigay sa iyo. 'Di ba? Kasi yung iba nga diyan, alam naman natin, yung mga artista nga, bongga pa yan, galing pa sa ibang bansa, milyones pa yung nagastos, pero ilang buwan lang ay sila ay naghihiwalay. So, dito ang mas mahalaga sa isang ganitong klaseng papasukin natin sa buhay ay dapat nagkakaintindihan kayo. At wala na yung kung ano yung materials na makukuha nyo o maibibigay sa inyo, kundi doon nyo titingnan kung paano kayo pakisamahan, paano kayo mahalin, paano kayo respetuhin, at kung ano yung mga plano nyo dalawa sa susunod na mga taon, o kung magkakaroon kayo ng sarili nyong pamilya, dapat doon kayo mag-focus. Bonus na lang yung mga materials na maibibigay ng lalaki sa inyo. Swerte na yung kung talagang mayroon kayong magandang regalo na maibibigay ng isang lalaki sa inyo. Para ang laki nyo nang ipapasalamat yan. Pero sa ngayon, kung sakali namang ganyan lang ang kakayahan ng inyong boyfriend, sana maintindihan nyo. Sana mas lalo nyo pang i-challenge yung inyong pagsasama na dati nga, ito lang yung naibibigay mo sa akin, 200 o 300 lang na singsing.
Pero ngayon dahil pareho tayong nagtutulungan, pareho tayong may mga pangarap sa buhay, nabibili na natin ang kahit anong gusto ko o kahit anong gusto natin. 'Di ba ang sarap na maalala mo o alalahanin mo yung mga nakaraan, yung mga nangyari na talaga no. Yun lang guys, maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang na nandito, please paki-subscribe sa aking YouTube channel, paki-click the button at like, mag-comment, mag-share lang kayo guys sa bawat video na inyo nang napapanood. Maraming salamat at nubayan nawa tayo ng Panginoon sa amang dako ng mundo. Ayan, at hanggang dito na lamang at God bless sa ating lahat. Bye-bye!